Guys, welcome to my channel. In this episode, meron tayong gagawin sa tires para mag-complement dun sa wheels. So, simple lang ang gagawin natin pero I feel like malaki ang magagawa niya in terms of the looks. So, yung tires na nakakabit dito is yung stock tires na VFG KO2 na made in Thailand. Wala siya nung white lettering. So, yung VFG na KO2 na made in USA, yun yung merong white lettering. Sayang kasi yung tires instead na palitan natin ng US made, gamitin na lang natin. At mag-avail tayo ng service ng tire painting. Meron akong nakitang gumagawa nito. Actually, parang sila lang yung naggagawa ng service na to So, chinek ko yung ginagawa nila. Sila rin yung gumagawa sa Concept 1 at saka sa mga car shows. Nakita ko rin na marami na silang nagawa at na-check ko rin na pulido naman yung gawa nila. So, ang pangalan ng page nila sa Facebook is Mix Tire Painting Services. So, yung mga walang white tire letters dyan, pwede nyong ipagawa sa kanila. Especially yung Nito and other brands. Pwedeng lagyan ng tire lettering. So, ang unang process is dinidegrease nila yung tire para kumapit talaga yung paint. Minsan kasi naglalagay tayo ng tire block. Pagka may tire block, medyo matagal bago malinis Ang kagandahan naman nito, since bago yung gulong ko, hindi ako naglalagay talaga ng tire block, so madali nilang nalinis. So yung process na pabilis. By the way, it took them 3 hours to finish yung tire painting. Mabilis din yung process. Yung isa tagalinis, yung dalawa taga-apply ng tire paint. Kasi kung mag-isa lang ang gagawa, medyo matagal siyang gawin. So after niyang malinis, kailangan mong tuyuin. So, tinutuyo niya yung wall ng tires bago siya mag-apply ng kanyang tire paint. Ito nga pala yung ginagamit nilang tire paint. Waterproof siya at meron silang Lazada account so pwede kang bumili doon. Pero I think mas okay kung ipagawa mo na sa kanila kasi ang binabayaran dyan yung pulido na pagkakagawa. Mahirap din kasi gawin to kung hindi ka marunong, especially kung lagpas-lagpas yung kalalabasan. So, nag-start na sila sa first coating. Very light lang sa first coating. Then, papatuyuin, saka i-apply yung multiple coatings. So, they make sure na hindi lalabas dun sa border ng mismong text. Medyo mabusisi ding gawin to. So, they would apply 4 to 5 coatings para mas magandang lumabas. So, yan, natapos na niya yung first coating. And then, proceed na siya sa second coating. So, ganun lang. Pagkatapos na matuyo, papatungan ulit ng another coating. By the way, yung BFG na made in Thailand, medyo malaki yung letters niya. At hindi siya naka-embossed katulad nung sa US made. So, ganito ang itsura kapag walang tire letterings. Yung wheels ko kasi is classic ang design, simple lang. So, para gumanda siya, mas okay talaga pag may tire lettering. So, in the future, ang ipapalit natin dito yung Toyo RT na meron ng lettering. Pero in the meantime, okay na muna to. So, nakita nyo, nag-iba na kaagad yung itsura nung may white tire letterings, di ba? So, after na magawa niya yung dalawang coats, yung kasama naman niya ang gagawa para mas pulido. So, sa application naman nito, na pe-paint niya ng buo, yung tire letters. So, itong BFG na to, merong grooves siya So, kailangan ma-paint talaga yung grooves na yon. So, after niya makapaglagay ng another coating, papatuyuin niya uli ito. So, gumagamit siya ng blower para madaling matuyo yung tire letters. So, ganyan ang itsura sa almost finished product niya. So, bagay naman siya dun sa wheels. Yan naman talaga ang plano ko from the start. Kaya simple lang yung wheels na binili ko. Para hindi magmukhang overdone yung itsura kapag nilagyan na ng white letters. Then after that, ini-inspect ni Kuya kung merong mga lampas. Tapos tinatanggal niya para mas maganda talaga. So yan, pulido ang pagkakagawa nila. Okay, since medyo masikip ang parking dito, babalik na rin natin si Raptor. So yan, nag-iba na talaga ang itsura niya. Yung wheel decal, tatanggalin natin yan. Kasi parang nagiging sporty yung itsura niya
Gusto ko kasi medyo classic at saka old school yung itsura. Okay, tapos na nila yung left side. So, dito naman tayo sa right side. So, using the same procedure, ganun din yung ginawa sa right side. So, nilagyan nila ng first 2 coatings. And then, pinatungan nyo uli ng additional 2 coating. And then, final checking kung tapos na and tinitrim niya kung merong lampas. Okay, ilabas na natin sa parking at tapos na yung services nila. So, it cost me 3,000 pesos for this service. Sulit naman talaga siya. So, check nyo na lang sa kanyang FB page yung Mix Tire Painting Services. Okay, ang susunod naman natin ikakabit itong window visor. Ito yung Hipotech SlimTech Door Visor na kinabit ko din doon sa aking Montero Sport. Ito yung channel type na window visor. Para sa akin mas okay to kasi hindi siya nakakasira ng pintura. Unlike yung ibang door visor na dinidikit mo sa body kasi madaling matanggal yun eh. Ito kasi nakaipit siya mismo dun sa window frame. So, ipapakita ko sa inyo ang proper installation. Kasi maraming mga cases na sumasabit mismo yung window visor dun sa salamin. At gumagana yung auto pinch function mismo ng window. So, gagawa natin ng paraan yan para hindi mangyari yon. As you can see here, yung 3M tape na kasama dito is medyo mahina. So, mamaya dadagdagan natin ng mas matibay na 3M tape. So, preparation muna tayo. So, kailangan natin ng cloth, ng water, alcohol, saka itong maliit na plastic squeegee. Pwede ka din gumamit ng card para malinis mo ng mabuti yung window frame. Kasi kapag madumi yan, hindi kakapit yung adhesive. So, matatanggal din lang siya. So, mixture lang ng water at alcohol ang ginamit ko dito para malinis ng maayos. So, wag niyong gagamitan ng pure alcohol lang at baka rumupok yung rubber dito. So, yan, kita nyo, ang dumi talaga mismo nung window frame. So, kailangan nating linisin para mas magandang kumapit yung adhesive. So, make sure na i-repeat mo siguro mga 3 beses para walang maiiwan na dumi dyan. Okay, check natin itong window visor. So, unahin natin itong sa front left. Yan, makikita nyo meron na siyang kasama na 3M tape. Pero manipis siya eh. So, I suppose hindi siya masyadong madikit. So, i-reinforce natin ng original na 3M tape. So, yan, tinanggal ko na yung cover mismo ng original na tape. So, yung mga window edges ang medyo lalagyan natin para hindi masyadong kumapal yung tape o kaya yung adhesive. Usually kasi yung mga dulo ang kumakawang eh. So yan, nilalagyan niya ng reinforcement para lapat na lapat talaga siya dun sa window frame. So kapag may kawang yan, diyan gagana yung auto pinch function. Kasi hindi flush yung pagkakalagay ng window visor. So yung pag-install nito, madali lang naman. Magsimula ka muna sa isang side. Then, i-push up mo para kumapit yung double-sided tape. And then, yung sa other side, i-bend mo lang para pumasok dun sa loob. And then, i-push mo lang upward hanggang sa mag-flush yung kabit niya doon sa window frame. And then, i-double check mo to make sure na kapit talaga yung adhesive doon sa window frame. And then, itataas mo na yung window and then, supportahan mo yung window visor para hindi sumabit yung glass. So, pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong pinaka-plastic cover and then, i-leave mo na nakataas yung window. Huwag mo siyang ibababa for several days. So, ganyan ang itsura nung nakakabit na yung sa harap. Na-enhance na yung look nung sasakyan. Okay, sige. Ang next naman, dito sa rear portion. So, ganun din lang, same process. Kailangan mong linising mabuti yung pagkakapitan mo nitong window visor. Okay, once malinis na, kunin naman natin itong window visor dito sa likod. So, same procedure din. Tanggalin mo yung tape and then lalagyan ng reinforcement na 3M tape. So, lagyan nyo lang ng reinforcement yung areas na may possibility na maumangat. So, pag nilagyan mo yan ng buong tape, baka mas lalong kumapal at hindi pumasok doon sa area.
Then, same process din dun sa harap. So, magsimula ka muna sa isang side, then i-push up mo, and then i-bend mo ng konti para pumasok mismo dun sa window. So, medyo suportahan mo yung rain visor habang tinataas mo yung window. So, ganito ang itsura niya kapag ikabit mo na sa harap at saka sa likod yung rain visor. And then, dun sa kabilang side, you repeat the same process. So, madali lang din naman. At ang kagandahan sa rain visor na ito is slim siya at malinis siyang tingnan. And also compared dun sa normal na rain visor, mas less yung noise na napuproduce nito. But nevertheless, merong noise pa rin sa highway yan. Pero may use naman siya, especially kapag umuulan. So, ganyan ang itsura niya nung matapos. Maganda, diba? Kasi nag-blend siya dun sa gloss na B-pillar. And glossy itong rain visor, so ang ganda ng dating. So, parang naging mas clean siyang tingnan. So, nakuha ko itong rain visor sa CDN Parts Trading. So, check nyo na lang yung Facebook page nila. So, sa kaunting enhancement na yon, ito na yung kinalabasan niya. So yun, simple lang ang ginawa natin pero I think malaki yung nabago pagdating sa itsura niya. Simple lang, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mapaganda mo yung sasakyan mo. In summary, very satisfied ako sa kinalabasan. So yung tire painting ko, kinuha ko kay Mix Tire Painting Services at yung window visor kay CDN Parts Trading. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!